Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating pong panahon ngayon, isa sa mga nagiging madalas na problema ng tao o problema natin ay yung tayo na stress sa maraming bagay at sa maraming suliranin. At kapag masyadong chronic yung ating stress na naranasan, ito ay nagdudulot sa atin ng depression. At kung minsan hindi natin napapansin, tayo ay nalulungkot, tayo nawawala ng gana, tayo ayaw lumabas ng ating mga tahanan. At yung iba ayaw makisalamuha sapagkat tumitindi yung kanilang depression kapag naisip nila yung kanilang mga suliranin at mga inaharap na krisis sa kanilang buhay. Kaya ito'y nagdudulot ng maraming sakit. Hindi lamang tumataas ang dugo, hindi lamang nagkakaroon ng pagtaas ng sugar, o dili kaya ay nagkakaroon ng mga tumor sapagkat yung ating po mga cells ay nawala sa alignment. O kaya nagkakaroon ng pamumuo ng laman kapag hindi nagkasundo ng daloy ng ating mga cellular sa ating katawan. O kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay sanhi ng ating mga pinapasan na mga tungkulin, pinapasan ng mga bigat ng ating responsibilidad, pinapasan na karamdaman, at maging hinaharap ng mga suliranin sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating lipunan, at maging sa ating sarili ay meron tayong mga hinaharap na krisis at kahirapan sa ating pamumuhay. Ang lahat ng ito hindi lingid sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay kanyang nalalaman. Kung kaya't sinasabi ng ating Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kay pagpapahingayin ko. At sinabi niya, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Yung pong pamatok ay yung kahoy na nilalagay sa leeg ng kalabaw o ng baka. Ito ay dalawang kahoy na magkatabi at upang makasuyod ng pag-aararo ang isang kalabaw o isang baka ay nahatak ng pamatok nasa leeg ng baka o ng kalabaw ang suyod upang makaararo ng lupa. At kung ito ay maararo, ito ay maaaring tamnan at maging simula ng panibagong buhay ng halaman, ng palay o ng trigo. Kung kaya ginamit ng Panginoon ng ganitong paghahambing na sa buhay natin marami tayong hinahatak tulad ng pag-araro ng isang kalabaw. Habang tayo nabubuhay, hinahatak natin yung mga pamatok na mabigat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Andyan yung pagtaas ng mga bilihin, andyan yung mga political issue, andyan yung mga social media crisis, andyan yung mga
Sinasabi na kawalan ng paggalang ng mga kabataan. Andyan yung mga nangyayari sa mga paaralan, yung pambubuli. At ngayon ay lumalala pa sapagkat pero nagbabarilan sa loob ng eskwelahan. Kung kaya't marami po sa atin ang naghihirap ang kalooban, naghihirap ang isip dahil sa mga bagay na ito na nangyayari sa ating lipunan. Bukod pa rito, meron pa tayong mga hinaharap na kalamidad tulad ng bagyo na merong isang super typhoon na papalapit ngayong linggo na to. At meron pang lindol, baha, at iba pang mga kalamidad. Nagbibigay sa atin ng takot. Kung kaya sinabi ng Panginoon, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So, binibigyan po tayo ng Panginoon ng panahon para makapagpahinga sapagkat hindi lamang ang ating katawan ang napapagod, kundi maging ang ating kaluluwa kapag tayo lumili sa ating mga tungkulin, kapag tayo nawawala ng gana sa ating pananampalataya, at kapag tayo napapagod at naghihirap, sigurado apektado yung ating kaluluwa. Okay, sinabi ng Panginoon, pasanin niyo ang aking pamatok at ay tutulungan niya sapagkat magaan ang kanyang ibibigay na pamatok sa atin dahil kasama natin siyang umahatak sa mga bagay na ating sinusuyod sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay habang kasama natin ang Panginoon at kaisa natin sa pamatok na kanyang ibinibigay sa atin, hindi tayo mahihirapan sapagkat hindi natin makakalimutan na kasama natin ang Diyos sa bawat krisis na ating hinaharap at sa bawat paghihirap na ating dinaranas ay hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Sumasampalataya ako